Magandang araw sa inyong lahat, mga kabayan. JTB uli ang inyong kapaglingkod. Pag-usapan natin itong pagkasunog ni Senator Joel Villanueva kay Saldico. Kasi etong si Villanueva, ang problema rito, sobrang panlait niya at pangi-small dito sa mga dito sa mga kongresista. Sa usapin pa rin po ng pag-update ng ating saligang batas. Na kesyo itong mga kongresista, mga district representatives lang kayo, hinalal lamang kayo ng kapiranggot na grupo ng mga tao. Ito kayo, mga party list lang kayo. Diba? Kayo representante lamang ng interes ng isang sektor. Ganon, kung manglait, samantalang sila daw po, saklaw nilang lahat. Aba, kayo na. Dapat po, kung saklaw nilang lahat, granting that this is true, diba? Kasi mukhang gano'n naman talaga ang mandato ng Senado, buong bansa ang bumoto sa kanila. Aba, dapat po, mas bukas ang isipan nila sa lahat ng mga posibilidad ng pagbabago. Diba? Kung meron po rito na mas malinaw ang isipan, dapat po sila. Nationwide pala kayo eh. Diba? Tingin nyo pala rito sa mga kongresista, makikitid ang utak. Kasi makitid lamang yung kanilang mga constituents, makitid lamang yung mga mabibiyayaan ng kanilang mga trabaho. Shoutout po rito sa ating kaibigan DJ Byron Music and Topic TV, isa sa mga gwapong political commentators. Sana all. Yan, shoutout sa iyo, sir. Okay, ngayon, ito naman po, ang nakakabuisit dito, putragis na to, si Joel Villanueva, gumaya na kay Raffy Tulfo sa ingay sa Senado. Ano ba to? Acting na ba tayo rito? O acting session na ba tayo? Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Plastic. Plastic. Bakit? Ito na nga lang agam-agam pa lamang nila na sila po ay mawawala na sa Senado. Mawawala mismo ang Senado. Kapraningan lang nila, malinaw na salita ng Presidente na wala pong ibang gagawin sa amyenda na kanyang isinusulong, kanyang iminumungkahi. Economic provisions lamang, pero tong mga to nakakandabo-ang-buang. Ngayon, itong si Senator Joel Villanueva, si Pastor, mapanglait sa mga kongresista, sa mga party list representatives. Kung totoo po yung sinasabi niya na kung ito po ay kung kagustuhan ng mga Pilipino. Umaasa sa tulong ng nangangailangan ng ayuda ng gobyerno. From the Ayuda Republic din ang utak ng lintik na to Umaasa sa tulong ng gobyerno. Ganyan lang mga yung tawag diyan, ayuda politicians, the clowns. Pagsasamantalahan natin. Kasi daw po, etong mga nagsusulong ng PI, nag-o-offer daw po ng bayad, isa-100. Para namang sila hindi nagbo-vote buying pagkakampanyahan. Para lamang ma-extend ang termino natin. Di ba gago nga? Nung si Robin Padilla nagsulong ng political amendments, gumanyan ba to? Tungtungik na to? Di ba? Wala. Bakit? Alam nila, si Robin Padilla, kayan-kayanan lang nila. Alam nila, nag-iisa lang. Hindi ba't ito yung nagbitbit kay Amy Marcos at nanalangin ng buong taimtiman ng kaipokritohan? Diba? Tinawag ng mga demonyo ang mga nasa palasyo. Siyempre, yun yung mga nakapaligid sa presidente at yung mga cabinet members. Lahat daw kayo, mga demonyo. Sabi ni Senator Amy Marcos. Saan po sinabi yan? Doon po sa kanilang prayer rally. Diba? Ng JIL. Ewan ko ba naman, sa mga miyembro ng JIL, hindi nga kayo sumasamba sa bato. Sumasamba naman na kayo sa tao. Mali na ang turo. Diba? Diyos ko, tinataguyod nyo pa. At ngayon, ito, sabi ni Romeo Barcebal, ng gagalaiti, hindi ho, nag-iinarte.
Para lamang ma-abolish ang Senado, Mr. President. Putang, inikot pa talaga yung pulpito eh. Kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. I don't mind. Ano ang action ninyo? Dapat, di ba? Dapat kahit na palagay pa lamang ninyo, nabalitaan nyo pa lang. Kahit na ito'y na-misinterpret pa lamang ninyo yung nakalagay doon sa PI, yung form na yung tungkol doon sa voting jointly, dapat doon, isulong mo na sige, kung talagang gusto ng taong bayan na ang Senado ay ma-abolish na, so be it. Sinusuportahan ko yan sapagkat kaming lahat, tayong mga senador, lahat ng mga halal ng bayan, tayo po ay mga tagapagsilbi ng taong bayan. Diba? We are your servants. Kung anong ipag-utos nyo, aming susundin. Kung kami i-abolish nyo na, sige po, aalis na po kami. Dapat ganun. Walang ganitong drama. Alam niyo yung drama niyang to? Napaka-inconsistent kung tutuusin sa kanyang paninindigan na humaharang sa pagbabago ng saligang batas. Economic provisions lang ang babaguhin, nauulol na kayo. If it is the will of the people, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano ba to? Nag-rehearse ba to? Mami Peng, nag-rehearse ba to sa workshop ni Direk Daryl Yap? Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan? DJ Byron, ano ba sa tingin mo? Saan nag-workshop to? Ganito kalala ang pagka-OA nito. Pang-famas o panggawad urian. Mapang-uri ng kapwa politiko. Dalhin man ang ating bayan sa kangkungan. Tratado. Dalhin man. I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan? Dalhin man ang ating bayan sa kangkungan. Gago pala to eh. Bakit namin dadalhin ang ating bayan sa kangkungan? Kaya nga namin kayo tiniis. Dahil walang ibang mapili, and therefore, kailangan umakto kayo, di ba, para po sa general welfare. Gago ba kaming taong bayan na ilagay namin ang aming bansa sa kangkungan? Pag ginawa namin yun, kami mamamatay-matay sa gutom, pinagpapawisan na sa gutom, kayo, naglilitsyon pa. Kahit 1 taon kayong di magtrabaho. Sus Mariosep. Dalhin man ang ating bayan sa impyerno kung yan ang gusto ng taong bayan. Gago, ikaw na lang. At hindi namin gagawing dalhin ang ating bayan sa impyerno. Susunod tayo. Respetuhin natin. Yun ang dapat yung gawin. Yun ang dapat yung ginagawa. Sino ho ba let me ask you mga classmates, sino ba ang representante ng buong Pilipinas? Sino bang representante natin? Sino? So, sagot kayo, sino ang representante ng Pilipinas sa pamahalaan? Sagot. Ipokrito ka daw, Joel. Nagpaturo ba? Sagot. President, tama ho. Presidente ng Pilipinas ang representante natin. Nagsalita na ang presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Nagsalita na siya. Anong ginagawa nito? Itong mga senador natin. Ayan sinabi ng presidente I want to make it clear. This administration's position in introducing reforms to our constitution extends to economic matters alone, or those strategically aimed at boosting our our country's economy. Nothing more. Ang linaw na eh. Di ba? Ang linaw na. Ang presidente po, bilyonaryo. Kayo, mga bilyonaryo. Kami, nako,
nangangarap maging milyonaryo. 'Di ba? Nangangarap ng magandang buhay. Kayo nandun na sa magandang buhay. Tapos mga bilyonaryo pa kayo. 'Di ba? Ang mga ordinaryong mamamayan ngayon, ang pangarap, stability ng trabaho, pangkabuhayan. Nang hindi na aalis ng Pilipinas. Pero kayo, anong ginagawa ni Joel Villanueva? Mr. President, sarap ulit-ulitin no? Dito ho kitang-kita ang pagka-hipokrito ni Joel Villanueva. tulong. Nangangailangan ng ayuda ng gobyerno. Umaasa sa tulong ng gobyerno. Visit from the Ayuda Sinasamahan Republic. natin. Para lamang ma-extend ang termino natin. Para lamang ma-abolish ang Senado. Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ano mang klaseng gusto ng ating mga kababayan, dalhin man ang ating bayan sa kangkungan, dalhin man ang ating bayan sa impyerno, kung yan ang gusto ng taong bayan, susunod tayo. Re-respetuhin natin. Do it! Pero Mr. President, Mr. President, Mr. President, Mr. President. Di ba? Ito ang hipokritong politiko. Kitang-kita ho talaga. Hindi ko alam kung bangag ito o ano eh. Bakit? Yung sinasabi niya po kasi kontra doon sa kanyang paninindigan. Yung sinasabi niya kasi pabor para sa mga Pilipino na naghahangad na ma-abolish na kayo. Hindi naman po yun ang mangyayari. Dahil hindi naman yun ang isinusulong ng presidente. Bagamat ang taong bayan, gusto na rin po. Na kayo sipain na dahil mga wala kayong kwenta dyan. My God. Sabi nga nito ni Bongalon, it is already a public knowledge that Miss Janet Lim Napoles is a businesswoman who is convicted for plunder and the one who masterminded the PDAF. Now, Mr. Speaker, distinguished colleague, may I know what is the involvement of Senator Joel Villanueva in the PDAF scam? Loko, di ba? Nagsalita ang malinis, ngayon, niyayari ka tuloy ngayon. Ito ho kasi si Ako Bicol Party List. Yan ho ang partido ni tawag dito, yung isang nagsusulong po ng dating partido niya yan nung nagsusulong ng People's Initiative. Okay, ito naman pong si Adjong, sabi niya, well, to put it in a nutshell, ibig sabihin na sa madaling usapan, okay, in short, sabi niya, Mr. Speaker, there was an allegation that our good senator, anong good senator? A bad senator. When he was, I guess, is still serving as a congressman. Sabi niya ho, nung panahon ng kanyang panunungkulan bilang party list congressman, sabi niya, meron daw pong kaso, there was a case which was implying his office that he was involved in the PDAP scam. That is actually the case. Well, ang totoo po, yes. Di ba meron na tayo na content niyan na yung 10 million pesos na supposed to be pambili ng mga seedlings, yung gano'n. Ewan ko, nakalimutan ko na exact na ano ng kaso nun. Pero ang pinaka-importante dito ay inutos na po ng ombudsman si Bakin na ito sa Senado. Yun ang inutos na ng ombudsman. Pero anong nangyari, 'di ba? Yan pong sa Senado natin, kampihan system sila. Yun ang ginagawa nila, 'di ba? Ang dahilan nila wala raw jurisdiction, ganyan-ganyan sa rules nila, yung ombudsman. Bakit nyo in-update ang batas tungkol diyan ng ombudsman? 'Di ba? Para, 'di ba, madamay ang magkaroon ng jurisdiction, sinasabi nilang wala. Para magkaroon ng jurisdiction. Okay. Diba? Ang disciplinary action. May kita nyo naman po yan. I-type ninyo.
Joel Villanueva, PDAF. Naku, lalabas po yan agad. Masyadong mapagmalinis. Si Pastor Villanueva, iyakin pa yan. Ano nga itong mga to? Diyos ko po, kitang-kita yung yung pagka-ipokrito eh. O ngayon, siya ho mismo, sunog na sunog sa kanyang mga pinaggagawa. Ngayon, ang alegasyon naman po niya rito kay Saldico, sabi niya kung maglalabas po kayo ng baho, so umamin siyang may baho talaga siya. Di ba? Sabi niya, kung maglalabas po kayo ng baho, dapat naman siguro maligo ka muna. Nag-research at nag-aral po ba ang nag-aakusang ito sa atin? Kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso dahil pumasok siya sa away na di niya away. Wow! Kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks. Kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. O ngayon, eto. Naglabas po ang ombudsman ng certification na wala ho siyang pending, kahit po pending. Si Joel Villanueva po, na-desisyonan pa. Ito, pending, wala. No, sabi diyan ng ombudsman. Our records show that Elizalde Salcedo Co. has no pending criminal and administrative cases with the Office of the Ombudsman. Patay. Sunog. Ang bilis ng karma, no? Overacting pa lang ni Joel Villanueva. Kakaakusa pa lamang niya. Ang ending pak! Diba? Naglabas ng certification. Ba't hindi kasi gawin na lang magtrabaho na lang kaysa yung mga katarantaduhan pang mga excuses nila para hindi po nila magawa yung pinagagawa sa kanila ng taong bayan, ang presidente. Diba? Ang mismong representante ng taong bayan. Diba, sir? Kakaloka. Nangangailangan ng ayuda ng gobyerno. Umaasa sa tulong ng gobyerno. Pagsasamantalahan natin. Para lamang ma-extend ang termino natin. Para lamang ma-abolish ang Senado. Mr. President, kung gusto ng taong bayang i-abolish ang Senado, I don't mind. If it is the will of the people, I don't mind. Ay nako, chika, iwan na nga natin yan. Nakakairita. Ito yung nakakatawa no? Naiirita tayo na naratawa Kasi, di ba? Oy, Amor, makinig ka daw, gising. Nakita nyo na yung pagka-ipokrito, no? Yung mismong sinasabi niya, sinasampal-sampal siya kaliwat kanan na, uy, Joel, gumising ka na. You don't mind. Okay, so magtrabaho ka. Sinabi ng presidente, isulong nyo. Economic provision. Tatanggalin kami sa Senado, tatanggalan kami ng trabaho Mga bukang ang punyeta. Yan, di ba? Takot na takot sa pag-abolish ng Senado. Kasi wala siyang magiging pera. Wala na magiging pera. Di ba, pinakita ko sa inyo yung video nun? Ano yung biyayang nakukuha nila? Putragis, bukod pa yung sweldo ng mga senador na dihamak na mas mataas sa sweldo ng mga kongresista. Sila lamang yung merong 2-6 na taon na pwedeng makapanungkulan. Pero mo, 6 years ka na. Kada committee hearing, 10,000 pesos din po ang allowance. Wow, ang liit naman. Tapos, ito pa, pwede silang magbenta ng posisyon na naipanalo. Paano to? Paano ko nasabing pwede silang magbenta? Ganito yan No? Kalimbawa, kagaya ng binanggit nito ni VP Sara, meron kasing insidente na isang senador dati ang gumawa nito. Kumandidato siya, si Serge Osmeña Jr. Kumandidato ito pagka-mayor ng Davao City. Habang siya po ay nasa kalagitnaan ng kanyang termino bilang senador. Ang vice mayor niya ay si Boris na hirap na hirap
salamat nga kay Sir Carlos Maglasang kasi nakwento niya yan sa GC namin na may ganyang pangyayari dati. So I researched and it happened. Totoo po yun. Kapanahunan nito nung tsuhin ni contemporary yan ni yung isang Duterte sa Cebu. Tsuhin yata yan ni dating Pangulong Duterte. Oh. Ngayon, nanalo po sila. So ang mayor at ang running mate na si Boris nanalo sa pagka-mayor ng Cebu City. Ang nangyari, no? 4 na araw lang yata kasi December 30 yun. 4 na araw lang yata naging mayor kasi naproklama silang panalo eh. O etong senator Mayor Sergio Osmeña Jr. Ngayon, nung oath-taking, para maging opisyal at maging automatically resigned as senator siya, hindi po niya ginawa. Hindi niya na po, inabandon niya yung pagiging mayor. Hindi siya nag-take ng oath at bumalik siya sa pagka-senador. Which is the original plan, ay para namang maging mayor etong si Boris. And it happened. So, kung ito po, for example, isang senador na mukhang pera pero malakas sa taong bayan, okay? Tumakbo bilang presidente o tumakbo bilang isang pagka-vice president o tumakbo sa pagka-senador. Tumakbo sa pagka-presidente o tumakbo sa gobernador. Okay, yung may mga vice, okay, or mayor tumakbo. Tapos pag nagsipanalo sila, yung vice niya, nabitbit niya, iiwan niya yung posisyon. Babalikan niya yung senador niya because the price is right. 'Di ba? Ibig sabihin, may pribilehiyo ang mga walang iyang ito na magbenta ng posisyon at the right price. Yan ang kakayanan nila. 'Di ba? Tapos pwede pa silang mag-re-elect. In fairness naman, ang presidente 6 years, wala nang re-election, di na pwede. Paano kung magaling naman at kailangan siya ng taong bayan? Wala na siyang chance. Samantalang ang mga senador na